Magandang araw! Kung handa ka ng maranasan ng iba't ibang kulay ng pag-ibig, makinig at sabay-sabay nating tuklasin ang kwentong ito. Maagang gumising ang syudad. Habang unti-unting sumisilip ang araw sa pagitan ng matataas na gusali, isa-isang nagmamadali ang mga tao papasok sa trabaho. May mga estudyanteng nagmamadaling humabol sa jeep, mga empleyadong may hawak na kape, at mga tindahang unti-unti nang nagbubukas. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bakery sa gilid ng kalsada, mas nauna nang nagsimula ang araw. Nakasabit sa salamin ang simpleng karatula, Sweet Haven Bakery. Hindi ito ang pinakamalaki sa lungsod, hindi rin ito ang pinakasikat. Pero para sa mga kapitbahay, ito ang bakery na may pinakamasarap na cinnamon rolls at pinakamabait na may-ari. Nay Leora, Masayang sigaw ng isang batang lalaki habang pumapasok. may pandesal po ba? Napangiti ang babaeng nasa likod ng counter. Meron na, Jun. Ilang piraso? 10 po. Hindi ba sobra? Napakamot sa ulo ang bata. Sabi ni Lola kapag masarap daw yung tinapay, dapat marami. Napatawa ang lahat ng nasa loob. Mabilis na isinilid ni Leora ang mga pandesal sa paper bag. Heto, mainit pa. Iniabot ng bata ang bayad. Pagkakita ni Leora, kulang ng 10 piso. Jun, napuyo ko ang bata. Pasensya na po. Kulang po kasi yung baon ko. Ngumiti si Leora. Kinuha niya ang paper bag at dinagdagan pa ito ng 2 ensaymada. Ibigay mo kay Lola. Libre po? Lumaki kang mabait. Nanlaki ang mga mata ng bata. Talaga po? Tumango si Leora. Pero huwag mong sasabihin sa ibang customer. Napatawa ang bata bago masayang tumakbo palabas. Tahimik lamang na napailing si Tita Nena, ang matagal nang kasama ni Leora sa bakery. Anak, kapag ganyan ka ng ganyan, ikaw ang malulugi. Napangiti si Leora habang nagpupunas ng mesa. Hindi naman, tita. Babalik din yan balang araw. Hindi lahat. Sapat nang may isang bumalik. Tahimik na napatingin si Tita Nena sa kanya. 7 taon na niya itong kasama. 7 taon na rin niyang nakikita ang inuuna ni Leora ang ibang tao bago ang sarili. Kahit noong mga panahong halos wala na silang maipambili ng harina. May naitabi pa rin itong tinapay para sa mga batang pulubi. Hanggang ngayon, mahina niyang sabi. Hindi ka pa rin nagbabago. Ngumiti si Leora. Sabi kasi ni Mama noon, hindi raw nasusukat ang yaman sa laman ng pitaka, kundi sa dami ng pusong napapasaya nito. Napabuntong hininga si Nena. Kung may isang bagay na hindi na bago sa dalaga, iyon ay ang napakabuti nitong puso. Mami! Isang maliit na tinig ang nagpangiti kay Leora. Mula sa likod ng bakery ay tumatakbo ang isang 6 na taong gulang na batang babae. Mahaba ang buhok, maputi at may malalaki at mapupungay na mga mata. Good morning! Masiglang bati nito. Agad itong niyakap ni Leora. Good morning, baby. Nagtoothbrush ka na ba? Tumango ang bata. Opo. At nagdasal? Opo. Napangiti si Leora. Very good. Reward? Napatawa siya. Aga-aga may reward agad? Opo. Isang yakap. Ayan. Isa. Hindi. Sabi ng bata habang tumatawa. 2. Napailing si Leora. Greedy? Mami, Mahina nitong bulong habang nakasandal sa kanya. nanaginip na naman po ako. Napansin agad ni Leora ang pagbabago ng boses ng anak. Anong panaginip mo? May isang lalaki lagi nakangiti. Tahimik siyang nakinig. Hawak niya yung kamay ko. Tapos sabi niya, hindi kita iiwan. Parang may kumurot sa puso ni Leora. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng anak. Ano mukha niya? Umiling ang bata. Hindi ko po makita. Pero, mabait siya. Tahimik na napangiti si Leora. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tuwing nagsasalita si Luna tungkol sa misteryosong lalaking yun, iisa lang ang pumapasok sa isip niya. Si Alexander. Ang lalaking minsang pinangarap niyang makasama habang buhay. Ang lalaking iniwan niya, 7 taon na ang nakalipas. O mas tama sigurong sabihin, ang lalaking napilitan siyang iwan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod,
Tahimik na huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng Monteverde Heart Institute. Pagbukas ng pinto, isa-isang bumati ang mga empleyado. "Good morning, Doc." "Good morning, sir." Ngumiti lamang ang lalaki. Matangkad, maayos ang tindig. Nakasuot ng puting coat na may nakakbordang pangalan. Dr. Alexander Monteverde, Pediatric Cardiologist. Sa edad na 33, isa na siya sa pinakabatang espesyalista sa congenital heart disease sa bansa. Marami ang humanga sa kanya. Marami ang nagkakagusto. Ngunit iisa lamang ang bagay na pare-parehong napapansin ng mga taong nakakakilala sa kanya. Hindi siya nagsusuot ng singsing. Wala rin siyang nobya. At kapag tinatanong kung bakit hindi pa siya nag-aasawa, palagi lang siyang ngumingiti. Habang naglalakad papunta sa opisina, naabutan siya ng matalik niyang kaibigan na si Dr. Miguel. Pare, 33 ka na. So, kailan ka ba mag-aasawa? Napailing si Alexander. Yan na naman. Seryoso. Dami nagkakagusto sa'yo. May mga doktor, may mga abogado, may negosyante. Bakit wala kang sinasagot? Huminto si Alexander. Tumingin siya sa malawak na hardin ng hospital. May mga batang naglalaro. May mga magulang na nakangiti habang yakap ang kanilang mga anak. Tahimik siyang napangiti. May hinihintay pa kasi ako. Napakunot noo si Miguel. 7 taon na pare. Di pa ba sapat? Mahina ang naging sagot ni Alexander. May mga taong kahit hindi mo nakikita, hindi umalis sa puso mo. Natahimik si Miguel. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng kaibigan. Isang pangalang hindi na muling nabanggit sa loob ng 7 taon. Leora. Ang babaeng bigla na lamang nawala matapos ang graduation. Walang paliwanag, walang paalam. At mula noon, hindi na muling nakita ni Alexander. Hindi niya alam. Nasa mismong araw na iyon, ilang kilometro lamang ang layo ng babaeng matagal niyang hinahanap. At hindi niya rin alam na ang batang madalas niyang mapanaginipan kahit hindi niya pa nakikilala ay ang sarili niyang anak. 10:00 na ng umaga. Unti-unti nang dumami ang mga customers sa Sweet Haven Bakery. May mga empleyadong bumibili ng pandesal bago pumasok sa opisina. May mga estudyanteng naghahati-hati sa isang cinnamon roll at ilang matatandang araw-araw nang umiinom ng kape sa maliit na mesa sa gilid ng tindahan. Tahimik na nagbabalot si Leora ng mga order habang masayang nakikipagkwentuhan sa mga suki. Anak, Ngumiti ang isang matandang babae. ikaw talaga ang dahilan kung bakit araw-araw akong bumabangon. Napatawa si Leora. Naku, Aling Seling. Baka naman po cinnamon rolls lang ang dahilan. Hindi, Umiling ang matanda. ikaw. Kapag ngumingiti ka, parang gumagaan ang pakiramdam ng tao. Tahimik lamang siyang ngumiti. Hindi na niya sinabi ang totoo. Nasa likod ng bawat ngiting pinapakita niya, may isang bahagi ng puso niyang 7 taon nang hindi naghihilong. Mami? Mahinang tawag ni Luna. Napalingon agad si Leora. Nakaupo ang bata sa maliit na upuan habang nagkukulay. Ngunit maputla ang mukha nito. Anak, lumapit siya. Bakit? Pagod po ako. Agad niyang hinawakan ang noo ng bata. Wala namang lagnat, pero ramdam niyang malamig ang maliliit nitong mga kamay. Nahihilo ka ba? Bahagyang tumango ang bata. Saglit na napapikit. Parang... hirap ako huminga. Parang may humigpit sa dibdib ni Leora. Hindi na bago sa kanyang eksenang iyon. 4 na taon pa lamang si Luna nang unang maranasan ng ganitong sintomas. Noon nila nalaman ang katotohanan. May congenital heart disease ang bata. At habang lumalaki ito, mas lalo ring lumalala ang kondisyon. Hindi iyon agad ipinahalata ni Leora. Ngumiti pa rin siya. Halika, yayakapin muna kita. Marahan niyang niyakap ang anak. Tahimik na hinimas ang likod nito. Katulad ng ginagawa niya sa tuwing inaatake ito ng panghihina. Pagkaraan ng ilang minuto, unti-unting bumalik ang normal na paghinga ni Luna. Okay ka na? Tumango ang bata. Sorry po. Huwag ka mag-sorry. Hinaplos niya ang pisngin nito. Kasalanan ba ng prinsesa ni Mami na may sakit siya? Umiling si Luna. Kaya huwag kang humingi ng tawad. Tahimik na ngumiti ang bata. Love you, Mami. I love you more.
Mula sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan sila ni Tita Nena. Napabuntong hininga ito. Alam niyang malakas si Leora. Pero alam din niyang may mga gabi na palihim itong umiiyak habang natutulog si Luna. Bandang tanghali, biglang tumunog ang cellphone ni Leora. Napatingin siya sa screen. St. Gabriel Medical Center. Agad niya itong sinagot. Hello? Miss Leora? Opo, kami po to mula sa Pediatric Cardiology. May schedule po kayo ng follow-up. Opo, may available pong bagong konsultant. Napakunot noo siya. Bagong konsultant? Isa po sa pinakamahusay na pediatric cardiologist sa bansa. Tatanggapin niyo po ba yung referral? Napangiti siya kay Luna. May pag-aalangan sa kanyang mga mata. Marami na silang napuntahang doktor. Marami na ring nagsabing kailangang operahan ng bata. Ngunit wala pa silang sapat na pera. Magkano man ang kitain ng bakery, hindi iyon sasapat sa milyon-milyong gastusin. Miss Leora, natauhan siya. Opo. Kailan po? Bukas ng 10:00 ng umaga. Huminga siya ng malalim. Sige po, darating kami. Pagkababa niya ng tawag, hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Kinagabihan, tahimik na isinara ni Leora ang bakery. Pagkatapos, maihatid pa uwi ang mga empleyado, mag-isa siyang naglinis. Ito ang paborito niyang oras. Tahimik, walang tao. Tanging amoy ng tinapay at mahinang tugtog ng lumang radyo ang kasama niya. Habang nagpupunas ng mesa, may nahulog na maliit na kahon mula sa lumang kabinet. Nagulat siya. Dahan-dahan niya itong dinampot. Pagbukas niya, nandun rin ang isang lumang keychain. Isang maliit na buwan, kasama ang kupas na larawan. 2 estudyante. Magkatabi, parehong nakangiti. Siya at si Alexander. Napangiti siya, kasabay ng pagpatak ng isang luha. Ang tagal na. Mahina niyang bulong. Naalala niya ang araw na ibinigay iyon ni Alexander. 7 taon nang nakalipas. Close your eyes. Natatawang sabi ni Alexander. Bakit? Basta. Napapikit si Leora. Ilang segundong lumipas. Sige. Buksan mo. Pagdilat niya, may hawak na keychain ng binata. Maliit na buwan at maliit na araw. Ano to? Sabi mo nun, hindi tayo pwedeng lagi magkasama. Kaya ginawa kong keychain. Kapag hawak mo yan, para magkasama pa rin tayo. Napatawa siya noon. Ang corny mo. Pero tinanggap mo. Siyempre, bigay mo eh. Ngumiti si Alexander. Promise? Kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan. Masigla siyang tumawa noon. Hindi nila alam na ilang buwan lamang ang lilipas, mapipilitan siyang sirain ang pangakong iyon. Bumalik siya sa kasalukuyan. Mahigpit niyang niyakap ang lumang keychain. Hindi niya ito kailanman tinapon. Kahit noong mga panahong wala na siyang makain. Hindi niya ito sinangla. Hindi niya ito ipinamigay. Dahil ito na lamang ang natitirang alaala ng lalaking una at tanging minahal niya. Mami, Napalingon siya. Nakatayo sa pintuan si Luna. hindi ka pa po matutulog. Ngumiti siya. Matutulog na. Lumapit ang bata. Tinitingnan mo na naman si Daddy? Nalaki ang mga mata ni Leora. Anong daddy? Itinuro ni Luna ang larawan. Siya. Natigilan siya. Paano mo nalamang siya ang daddy mo? Tahimik na ngumiti ang bata. Hindi ko po alam. Pero kapag tinitingnan mo siya, iba yung ngiti mo. Parang may kumurot sa puso ni Leora. Lumuhod siya sa harap ng anak. Anak, kapag dumating ang araw na makilala mo ang daddy mo, galit ka ba sa kanya? Tahimik na nag-isip si Luna. Pagkatapos ay umiling. Hindi. Bakit? Kasi sabi mo, ang mababait na tao, minsan lang naliligaw. Tahimik na napahigbi si Leora. Hindi niya namalayang niyakap na pala siya ng anak. Mami, kapag nakita natin siya, pwede ko ba siyang tawaging Daddy? Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Leora. Mahigpit niyang niyakap ang bata. Kung alam lang ni Luna na ang lalaking hinahanap nito ay ang ilang kilometro lamang ang layo. At bukas, sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, muling magtatagpo ang landas ni Leora at Alexander.
Ngunit ang pagtatagpong iyon ay nagsimula sa isang diagnosis na babago sa buhay nilang lahat. Sa loob ng 7 taon, akala niya ay tuluyan na niyang nawala ang babaeng iyon. Ngunit ngayon, bumalik ito at dala ang isang batang hindi pa niya alam ang tunay na pagkatao. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao. Hindi. Di ko hayaang maulit na dati. At doon, muling nagsimula gumalaw ang isang kasinungalingang 7 taon na ang nakabaon. Tahimik, parang huminto ang buong mundo. Sa loob ng mahabang 7 taon, maraming beses na inisip ni Leora ang sandaling muli silang magkikita ni Alexander. Sa isip niya, baka magalit ito, baka talikuran siya, baka tanungin kung bakit niya ito iniwan. Ngunit kailanman ay hindi niya naisip na ang unang mararamdaman niya ay hindi galit, kundi matinding pananabik. At mas lalo siyang nasaktan nang makita ang pagkalito sa mga mata ni Alexander. Parang may gusto itong alalahanin, pero may pumipigil. Leora, Mahina niyang ulit. tayo ba magkakilala? Napakagat si Leora sa labi. Napapikit siya sandali. Hindi niya inaasahang iyon ang unang itatanong nito. Huminga siya ng malalim. Opo, mahina niyang sagot. Magkakilala tayo. Tahimik na napakunot noon sa Alexander. Pasensya na. Parang may gusto kong maalala. Hindi na napigilan ni Leora ang mapait ng ngiti. Hindi niya ito masisisi. 7 taon na ang lumipas. Nagbago ang kanyang itsura. Noong college, mayayain siya. Mabigat ang pangangatawan. Laging nakapusod ang buhok. Halos hindi nagsusuot ng makeup. Ngayon, mas payat na siya. Mas mature. Mas tahimik. At ang dating masiglang mga mata ay napalitan ng mga matang maraming pinagdaanan. Hindi na siyang babaeng iniwan ng panahon. Isa na siyang inang lumaban sa buhay. Mami, Mahina ang boses ni Luna. Naputol ang katahimikan. hindi ba siya yung doktor ko? Napangiti si Leora. Oo anak. Napatingin si Alexander sa bata. Ikaw pala yung pasyente ko. Masayang tumango si Luna. Opo, Anong sakit mo? hindi ko rin po alam. Napatawa ang doktor. Anong sabi ni Mami? Sabi niya, malakas daw yung puso ko. Pero, may maliit lang na butas. Tahimik na napangiti si Alexander. Napakatalino ng bata. Hindi ito takot. Hindi rin ito umiiyak. Marahan siyang lumuhod upang magpantay sila ng taas. Takot ka ba sa doktor? Umiling si Luna. Hindi, Bakit? kasi mababait ang doktor. Napangiti siya. Sino nagsabi? Itong si Mami. Tahimik siyang napatingin kay Leora. Nang magtagpo muli ang kanilang mga mata, may kung anong hindi maipaliwanag na pamilyar. Parang matagal na niyang alam ang init ng mga matang iyon. Doc, lumapit ang nurse. Ready na po ang consultation room. Tumango siya. Sige, Napalingon siya kina Leora. pasok na tayo. Sa consultation room, Wow! Mami, tingnan mo! May Nemo! napatawa sa Alexander. Hayaan muna natin siya maglaro. Tumango si Leora. Tahimik silang naupo sa magkabilang gilid ng mesa. Parang may pader sa pagitan nila. Hindi dahil galit sila sa isa't isa, kundi dahil napakaraming taon ang kailangang habulin. Matagal na binuksan ni Alexander ang medical file. Matagal na ba yung kondisyon niya? Simula noong 2 taong gulang. Tumango siya. Bakit ngayon lang siya nadala rito? Napayuko si Leora. Marami po kaming pinuntahang ospital. Kulang lang talaga. Hindi na niya naituloy. Alam na ng Alexander ang ibig niyang sabihin. Kulang sa pera. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang may kung anong kumurot sa puso niya. Hindi niya gusto ang ideyang nahirapan ng babaeng nasa harapan niya. Kahit hindi niya palubos na maintindihan kung bakit gano'n ang nararamdaman niya. Isa-isang tiningnan ni Alexander ang mga lumang laboratory results. Tahimik siyang nagbabasa. Paminsan-minsan ay sumusulyap kay Luna. Minsan naman ay kay Leora. Hanggang sa napahinto siya. May lumang larawan sa loob ng medical record. Larawan ni Luna noong sanggol pa lamang. Napangiti siya. Kamukhang kamukha ka niya. Hindi niya namalayang nasabi niya iyon ng malakas. Napatingin si Leora. Po, Itong anak mo. Parang may kamukha. sino po? Napailing siya.
Di ko maalala. Napabuntong hininga si Leora. Kung alam lang sana niya, matapos ang halos 40 minutong pagsusuri, tinanggal ni Alexander ang salamin sa mata. Tahimik siyang huminga. Miss Leora, Opo, kailangan nating ulitin ng ilang tests. nalumo ang mukha ng babae. Lumalala na po ba? Hindi agad sumagot si Alexander. Ayaw niyang takutin ng ina. Pero ayaw niya ring magsinungaling. May posibilidad. Higpit na naghawak ang mga kamay ni Leora. Pero, huwag muna tayong mawalan ng pag-asa. Dahil maraming paraan. Tumango siya. Pinipigilan lamang niyang umiyak sa harap ng anak. Daddy! Biglang sigaw ni Luna. Natahimik ang buong silid. Maging si Alexander ay natigilan. Napahawak sa bibig si Leora. Anak, namula ang mukha ni Luna. Ay, sorry po. Nasanay lang po akong tawagin kay Daddy sa panaginip ko. Parang may tumigil sa paghinga ni Alexander. Hindi niya alam kung bakit, pero ang simpleng salitang iyon ay tila dumiretso sa puso niya. Ngumiti siya sa bata. Walang problema. Kung gusto mo, pwede mo naman akong tawaging Doc Alex. Masayang tumango si Luna. Sige po. Habang palabas na sila ng consultation room, biglang tumigil si Alexander. Leora, Napalingon siya. pwede ba kitang tanungin? Tumango ang babae. Nagkita na ba talaga tayo dati? Huminga siya ng malalim. Maraming alaala ang gustong kumawala. Maraming katotohanan ang gustong sabihin. Ngunit hindi pa itong tamang panahon. Hindi habang hindi pa niya alam kung sino ang patuloy na nagmamanman sa kanila. Mahina siyang ngumiti. Darating din po ang araw na maalala ninyo. Iniwan niya ang isang pangungusap na iyon at dahan-dahan silang naglakad palayo. Hindi alam ni Leora na habang pinagmamasdan silang mag-ina ni Alexander, may isang matandang doktor ang tahimik na lumapit sa kanya. Alexander. Opo, Professor. Naalala mo ba? Ang babaeng pinagluto mo ng burnt pancakes noong college. Napakunot noo si Alexander. Parang may kung anong larawan ang biglang sumagi sa isip niya. Isang babaeng tumatawa, may harina sa ilong at may napakainit ng ngiti. Unti-unti siyang napalingon sa direksyong nilakaran ni Leora. Habang sa kabilang dulo ng hallway, mahigpit na kinuyom ni Veronica ang hawak niyang cellphone at malamig na sinabi, "Mukhang kailangan na namang kitang alisin sa buhay niya, Leora." Hindi niya alam na sa pagkakataong ito, hindi na basta-basta magpapatalo ang babaeng 7 taon ng lumaban para sa anak. Tahimik ang hallway ng Monteverde Heart Institute. Kasasara lamang ng pintuan ng consultation room nang mapahinto si Alexander. Hindi niya maalis sa isip ang batang si Luna, lalo na ang paraan ng pagtawag nito sa kanya. Daddy, alam niyang aksidente lamang iyon. Marahil ay bunga lamang ng imahinasyon ng isang batang lumaking walang ama sa tabi niya. Pero hindi niya may paliwanag kung bakit tila may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Parang may matagal nang nawawalang bahagi ng kanyang puso na biglang nagparamdam. Pare, Napalingon siya. Si Dr. Miguel ang lumapit habang may hawak na 2 tasa ng kape. nandito ka pa pala. Hindi agad sumagot si Alexander. Tahimik lamang niyang tinanggap ang isang tasa. Anong iniisip mo? Humigop muna siya ng kape bago nagsalita. Miguel, may pasyente akong kakaiba. Napangiti ang kaibigan. Lahat naman ng pasyente mo ay special. Di yun. Napatingin siya sa direksyong nilalakaran ni Leora. May pakiramdam akong kilala ko sila. Napakunot noo si Miguel. Sino? Yung mag-ina. Di ko maalala kung saan. Pero parang matagal ko na silang hinahanap. Tahimik na pabuntong hininga si Miguel. Hindi niya sinabi ang iniisip. Sa loob ng 7 taon, ganito rin ang ekspresyon ni Alexander sa tuwing may babaeng kahawig ni Leora. Ngunit ngayon, iba, mas matindi, mas personal. Samantala, tahimik na naglalakad sina Leora at Luna palabas ng ospital. Mahigpit ang hawak ni Luna sa kamay ng kaniyang mommy. Mami, "Oh anak," ang bait ni Doc Alex. ngumiti si Leora. "Oo, Parang hindi siya nakakatakot. hindi naman talaga." Tahimik na nag-isip ang bata. Mami, pwede po ba siyang maging kaibigan natin? Napahinto si Leora. Saglit siyang napatingin sa anak. Kung alam lang sana nito
na ang lalaking gusto nitong maging kaibigan ay ang taong minsan niyang pinangarap na maging ama ng magiging mga anak nila. Mahina siyang umiti. Kung papayag siya, mahinang tumalon si Luna. Yay! Hindi alam ni Leora kung matutuwa ba siya o matatakot. Dahil sa bawat sandaling lumilipas, mas lumalapit sila sa katotohanang matagal niyang itinago. Habang naghihintay ng taxi, biglang namutla si Luna. Mami, Agad siyang yumuko. Bakit? hilo po ako. Hindi pa man siya nakakakilos, unti-unting nanghina ang bata. Mabilis niya itong nasalo. Luna! Nagkagulo ang mga tao sa harap ng ospital. May isang nurse ang mabilis na tumakbo. Wheelchair! Sigaw nito. Kasabay noon, lumabas si Alexander mula sa pangunahing lobby. Narinig niya ang kaguluhan. Paglingon niya, nalaki ang kanyang mga mata. Move! Mabilis siyang tumakbo. Hindi na niya inisip kung sino ang bata, kung sino ang ina. Doktor ang unang umiral sa kanya. Luna! Tawag ni Leora habang nanginginig ang boses. Huminto si Alexander sa harap nila. Tignan ko. Maingat niyang sinuri ang bata. Mabagal ang paghinga. Bumaba ang oxygen. Napatingin siya sa nurse. Dalhin agad sa ER! Now! Makalipas ang ilang minuto, nasa emergency room na si Luna. Habang abala ang medical team, tahimik lamang na nakatayo si Leora sa labas. Magkahawak ang dalawang kamay. Paulit-ulit na nagdarasal. Lord, huwag po sana. Huwag na po ulit. Napansin iyon ni Alexander. Lumapit siya. Miss Leora, Napalingon siya. wala pa tayong dapat ipangamba. Nag-react lang ang katawan niya sa pagod. Tumango si Leora. Ngunit hindi niya mapigilan ng pagluha. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Hindi ko naman napansin. Hindi agad nagsalita si Alexander. Sa halip, iniabot niya ang isang panyo. Pwedeng umiyak. Pero huwag mong sisihin ang sarili mo. Napatingin siya rito. Bakit? Dahil sa lahat ng nakita ko kanina, mahal na mahal ka ng anak mo. Tahimik na tumulo ang luha ni Leora. At mahal na mahal mo rin siya. Di lahat ng bata, lumalaking may ganong klaseng pagmamahal. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa simpleng pag-uusap na iyon, parang gumaan ng kaunti ang bigat sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, lumabas ang nurse. Doc, stable na po. Napahinga ng maluwag si Leora. Pwede ko na ba siyang makita? Opo. Bago siya pumasok, mahina siyang lumingon kay Alexander. Salamat. Ngumiti lamang ito. Walang anuman. Habang papasok si Leora sa silid, may isang maliit na bagay ang nahulog mula sa kanyang bag. Hindi niya yun napansin. Isang lumang litrato. Dinampot iyon ni Alexander. Parang tumigil ang kanyang paghinga. Dalawang kabataan ang nasa litrato. Magkatabi. Parehong nakasuot ng uniforme ng Haida University. Ang lalaki, siya. At ang babaeng nakangiti sa tabi niya, si Leora. Sa likod ng litrato ay may kupas na sulat kamay. Sa lalaking pinakamamahal ko. Kahit saan tayo dalhin ng buhay, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Leora. Nanginginig ang mga kamay ni Alexander. Unti-unting bumalik ang mga alaalang matagal niyang ibinaon. Ang rooftop, ang mga review sessions, ang unang I love you, at ang gabing nangako silang sabay haharap sa kinabukasan. Mahina niyang naibulong sa sarili. Leora, ikaw nga. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang unang hinala sa kanyang puso. Kung totoong si Leora ang babaeng minahal niya noon, bakit ito nawala nang walang paalam? At bakit sa bawat pagkakataong tinitingnan niya si Luna, pakiramdam niya, may mas malalim pang lihim na naghihintay na mabunyag. Hindi makagalaw si Alexander. Mahigpit ang hawak niya sa lumang litrato habang nakatitig sa masayang mukha ng dalawang estudyanteng naroon. Parang kahapon lang, naalala niyang unang araw na nagkakilala sila ni Leora sa Haida University. 7 taon na ang nakalipas. Mainit ang sikat ng araw. Punong-puno ng mga bagong estudyante ang campus. Abala ang lahat sa paghahanap ng kani-kanilang silid. Habang naglalakad si Alexander papunta sa College of Medicine, may bigla siyang nakabangga. Natapon ang hawak niyang iced coffee. Aray! Napaatras ang babae. Basang-basa ang puting blouse nito. Naku, pasensya na. Tarantang-taranta si Alexander. Agad niyang inilabas ang panyo sa bulsa. Ako ang may kasalanan. Sorry.
Mahina lamang nang ngumiti ang babae. Ayos lang, hindi mo naman sinasadya. Napansin niyang nanginginig ito habang pinipigilang umiyak. Bakit? Mahina niyang tanong. Favorite blouse ko kasi ito. Napatawa si Alexander. Seryoso? Tumango ito. Isang buwan ko pong pinag-ipunan. Doon unang kumirot ang puso niya. Hindi dahil sa ganda ng babae, kundi dahil sa kabutihan ito. Sa halip na magalit, ngumiti pa rin ito. Kumain ka na ba? Nagulat si Leora. Hindi pa. Halika, lilibre kita. Hindi na. Bayad ko na rin sa blouse mo. Doon, nagsimula ang lahat. Kasalukuyan. Doc, naputol ang pag-aalala niya nang lapitan siya ng nurse. May problema po ba? Mabilis niyang itinago ang litrato sa bulsa ng kaniyang coat. Wala. Ngunit halatang malayo ang isip niya. Sir, okay lang po ba kayo? Tumango siya. Sige, ako na rito. Tahimik siyang naglakad papunta sa opisina. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto. Ipinatong ang dalawang kamay sa mesa at muling inilabas ang litrato. Unti-unti nang bumabalik ang mga alaala. Hindi malinaw pero sapat para maramdaman niyang may malaking bahagi ng buhay niya ang nawala. Samantala, tahimik na nakaupo si Leora sa tabi ng kama ni Luna. Mahimbing nang natutulog ang bata matapos bigyan ng gamot. Marahan niyang hinaplos ang noon nito. Sorry anak. Mahina niyang bulong. Konting tiis pa. Pangako, gagaling ka rin. Napabuntong hininga siya. Hindi niya namalayang may lumapit. Pwede ba akong umupo? Napatingala siya. Si Alexander. May dala itong dalawang mainit na tasa ng tsaa. Para sa'yo. Nagulat ito. Hindi na sana. Kanina ka pa walang kinakain. Tahimik niyang tinanggap ang tasa. Salamat. Ilang sandali silang walang nagsalita. Tanging tunog lamang ng monitor ni Luna ang maririnig. Hanggang si Alexander ang unang bumasag sa katahimikan. Naalala kita. Naniga si Leora. Ano po? Konti lang. Pero, ikaw nga yung Leora na nakilala ko noon. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Tahimik lamang siyang nakatingin sa tasa ng tsaa. Pasensya na. Mahinang sabi ni Alexander. Di ko agad nakilala. Ngumiti siya ng mapait. 7 taon na rin kasi. Oo. Tahimik na tumango ang lalaki. Pero may isang tanong akong hindi masagot. Napatingin si Leora. Bakit ka nawala? Parang tumigil ang oras. Ito ang tanong ng 7 taon niyang iniiwasan. Marahan siyang napapikit. Naalala niya ang gabing umiiyak siyang umalis. Ang liham na isinulat niya. Ang mga banta. Ang mga kasinungalingang pinaniwalaan niya. Hindi pa. Mahina niyang sabi. Hindi pa ako handang sagutin yon. Hindi nagpumilit si Alexander. Sa halip ay marahan lamang siyang ngumiti. Sige, maghihintay ako. Napatingin siya rito. Bakit? Dahil 7 taon kitang hinintay. Siguro, kaya ko pang maghintay ng konti. Tuluyan nang napaluha si Leora. Hindi niya akalaing, sa kabila ng lahat, may lalaking handa pa ring maghintay sa kanya. Isang mata ang nakamasid mula sa labas ng silid. Tahimik na nakatayo si Veronica. Narinig niya ang bawat salita. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang handbag. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi pwedeng bumalik ang lahat. May kinuha siyang cellphone at agad tumawag sa isang tao. Hello? Mukhang kailangan na nating bilisan. Mahina ang boses sa kabilang linya. Anong gusto mong gawin? Malamig na ngumiti si Veronica habang nakatingin kina Leora at Alexander sa loob ng silid. Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa batang yun. Lalo na kung sino ang ama. Pinatay niya ang tawag. Hindi niya alam na ang simpleng utos na iyon ang magiging simula ng pagbagsak ng lahat ng kasinungalingang 7 taon niyang iningatan. Hindi na muling nakapag-concentrate si Alexander sa natitirang konsultasyon niya sa araw na iyon. Isa-isang pumapasok ang mga pasyente. Isa-isa rin silang lumabas. Ngunit ang isip niya, nag-iisang tao lamang, Leora. At sa bawat pagkakataong naalala niya ang mukha ni Luna, mas lalong lumalakas ang kakaibang pakaramdam sa kanyang dibdib. Parang may hindi maipaliwanag na koneksyon. Hindi yun basta simpatya ng isang doktor sa kanyang pasyente. Mas malalim, mas personal, mas mahirap ipaliwanag.
Bandang alas 5 ng hapon, tahimik na naupo si Alexander sa kanyang opisina. Muli niyang inilabas ang lumang litrato. Matyaga niya itong pinagmasdan. Napangiti siya ng maalala ang araw na kuha iyon. 7 taon nang nakalipas. College Foundation Day. Punong-puno ng booth ang buong campus. Alexander! Masayang sigaw ni Leora habang kumakaway. May hawak itong 2 baso ng halo-halo. Ang tagal mo! Napangiti ang binata. Traffic? Napahalakhak si Leora. Traffic sa loob ng university? Nagkamot siya ng ulo. Nakipagkwentuhan kasi si Miguel. Sinisiraan ka na naman ba? Hindi. Sabi niya lang, mas magiging doktor daw ako kaysa boyfriend. Napatawa si Leora. Anong sabi mo? Sabi ko, di pwedeng doktor lang. Bakit? Gusto ko maging asawa mo rin. Biglang namula ang mukha ni Leora. Alexander! Nasa campus tayo. Ano ngayon? Mahina nitong hinawakan ang kamay niya. Kapag naging doktor na ako, ikaw ang una ko ipagmamalaki. At sa simpleng pangakong yun, lalong nahulog ang loob ni Leora. Hindi niya akalaing iyon din pala ang pangakong hindi matutupad makalipas ang ilang buwan. Kasalukuyan, naputol ang kanyang pag-aalala nang kumatok si Dr. Miguel. Pwede. Pasok. Umupo ito sa tapat niya. Kakaiba ka ngayon ah. Bakit? 2 beses kang nagkamali sa chart. Napailing si Alexander. Ganun ba? Tumitig si Miguel sa hawak niyang litrato. Yun na naman. Tahimik na tumango si Alexander. Naalala ko na siya. Nalaki ang mata ni Miguel. Talaga? Oo. Si Leora. Pero Napabuntong hininga siya. mas dumami ang tanong. Ano? Bakit niya ako iniwan? Tahimik si Miguel. Alam niyang 7 taon nang hinahanap ng kaibigan ang sagot. Wala ka bang balak tanungin siya? Tatanungin. Saan? Tama ang pagkakataon. Samantala, tahimik na nakaupo si Leora sa tabi ng kama ni Luna. Mahimbing na ang tulog ng bata. May dextrose pa rin ito. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng anak. Sorry. Mahina niyang bulong. Kung mas naging mahirap ang buhay mo dahil sa akin. Napangiti siya ng mahina. Naalala niya ang unang gabing isinilang si Luna. Wala siyang kasama. Wala siyang pamilya. Wala siyang asawa. Tanging si Tita Nena lamang ang dumating matapos siyang tawagan ng ospital. Mula noon, nangako siya sa sarili. Hindi niya hahayaang maramdaman ng anak na kulang ito sa pagmamahal. Kahit siya lang mag-isa. May marahang kumatok. Pasok. Pumasok si Tita Nena. May dala itong maliit na paper bag. Nagluto ako ng lugaw. Napangiti si Leora. Tita, hindi na sana. Umupo ang matanda. Kumain ka na muna. 3 oras ka nang walang laman ng tiyan. Tahimik na kumain si Leora. Habang kumakain, biglang nagsalita si Tita Nena. Nakita mo ba siya? Napahinto siya. Sino? Huwag mo na akong lokohin. Si Alexander. Unti-unti siyang napayuko. Opo. Tumingin ba siya sa'yo? Tumango siya. Parang hindi niya ako agad nakilala. Masakit ba? Matagal bago sumagot si Leora. Oo. Pero mas masakit sigurong makita niyang galit ako. Napabuntong hininga si Tita Lena. Anak, hanggang kailan mo itatago ang totoo? Tahimik na napaluha si Leora. Hindi ko alam. Paano kung malaman niyang si Luna? Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Dahil sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Alexander. May dala siyang brown envelope. Natigilan silang tatlo. Hindi niya sinasadyang marinig ang huling bahagi ng usapan. Ngunit sapat na ang narinig niya upang mabuo ang isang tanong sa kanyang isip. Paano kung malaman niyang si Luna? Ano ang dapat niyang malaman? Tahimik niyang iniabot ang envelope. Narito ang schedule ng mga sumusunod na laboratory tests. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, nahulog mula sa envelope ang request form. Napatingin si Leora. Nalaki ang kanyang mga mata. Kasama sa mga laboratory request, ang isang test na matagal na niyang kinakatakutan. Blood typing. At sa ibabang bahagi ng papel, may nakasulat pang rekomendasyon. If clinically indicated, further genetic testing may be requested. Nalamig ang buong katawan ni Leora. Hindi pa DNA test iyon.
Ngunit alam niyang kapag nagsimula ng magtanong si Alexander, unti-unti na ring mabubuksan ang katotohanang 7 taon niyang itinago. At sa labas ng silid, tahimik na nakangiting nagmamasid si Veronica. Mahigpit niyang hawak ang cellphone. Bilisan niyo. Malamig niyang utos sa kabilang linya. Gusto ko malaman kung sino talaga ang ama ng batang yon. Bago pa maunahan tayo ni Alexander. Hindi agad umalis si Alexander. Nakatayo lamang siya sa labas ng silid ni Luna. Tahimik, nakatanaw sa maliit na bintana ng pinto. Sa loob, nakikita niyang marahang sinusubuan ni Leora ng lugaw ang anak. Paminsan-minsan ay pinupunasan nito ang bibig ni Luna. Pagkatapos ay hinahalikan sa noo. Simple lamang ang eksena, ngunit hindi niya maalis ang tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may kung anong pumipiga sa puso niya. Noong una niya itong nakita sa hallway, akala niya ay pamilyar lamang ang mukha ni Leora. Ngayon, pakiramdam niya ay may 7 taon ng buhay niya ang nawawala. Sir, napalingon siya. Si head nurse Isabel. Nandito pa po kayo? Tumango siya. Di pa ako makauwi. Napangiti ang nurse. Bihira kayong tumigil ng matagal sa isang pasyente. Tahimik siyang tumingin mula sa silid. May mga pasyenteng di mo may paliwanag kung bakit gusto mong protektahan. Hindi na nagsalita ang nurse. Matagal na niyang kilala si Alexander. Alam niyang hindi ito basta-basta naaapektuhan. Pero ngayon ay kitang-kita sa mga mata nito ang pag-aalala. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Alexander kaysa karaniwan. Sa halip na dumiretso sa ospital, huminto muna siya sa isang maliit na cafe sa tapat ng Haida University. Ito ang cafe na madalas niyang tambayan noon ni Laura. Pagpasok niya, parang bumalik ang panahon. Nandun pa rin ang lumang piano, ang dingding na puno ng litrato ng mga alumni, pati ang matandang may-ari. Alexander! Napalingon siya. Aling Rosa! Napangiti ang matanda. Ang tagal mo nang hindi nagpapakita. Busy lang po. Tahimik na pinagmasdan siya ng matanda. Nag-iisa ka? Opo. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Sayang. Dati laging dalawa kayong umuuwi. Napangiti siya ng mapait. Naalala niyo po pala. Siyempre, ikaw ang unang lalaking naglakas loob magdala ng sariling baon dito para lang makatipid. Napatawa si Alexander. Tapos siya, dadala ng homemade cookies. Tahimik silang natawa. Hanggang sa may inilabas si Aling Rosa mula sa lumang drawer. Isang maliit na notebook. Naiwan ito rito 7 taon nang nakalipas. Napakunot noo siya. Kanino po? Kay Leora. Nanlaki ang mata niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang notebook. Hindi ito diary, kundi isang recipe notebook. Sa bawat pahina ay may iba't ibang recipe ng tinapay at pastry. Sa pinakahuling pahina, may isang sulat. Hindi niya alam kung para kanino. Ngunit nang mabasa niya ang unang linya, parang tumigil ang kanyang paghinga. Kung mababasa mo man to, Alexander. Nanginginig ang mga kamay niya. Nagpatuloy siya. Pasahensya ka na kung hindi ko natupad ang pangako kong sabay tayong mangangarap. Huwag mo kong hanapin. Mas magiging masaya ka kung wala ako. Kahit mahal na mahal pa rin kita. Hanggang dun lamang, napunit ang natitirang pahina. Parang may humampas sa dibdib niya. Di kumpleto. Mahina niyang sabi. Tumango si Aling Rosa. Nung gabing iniwan niya iyan, umiyak siya. Parang may mabigat na pinagdadaanan. Tinawagan pa nga kita noon. Nalaki ang mata ni Alexander. Ako? Oo. Pero may sumagot na babae. Sabi niya, wag niyo siyang tawagan. Ayaw na siyang makita ni Leora. Parang may kidlat na tumama sa isip niya. Babae? Oo, hindi ko lang kilala. Napakuyom siya ng kamao. Hindi iyon sinabi ni Leora. May ibang taong humarang. Samantala, sa Sweet Haven Bakery, abala si Tita Nena sa pagbubukas ng tindahan. Habang nagbibilang ng bagong lutong pandesal, may isang babaeng nakasunglasses ang pumasok. Good morning. Magalang na bati ni Tita Nena. Ano pong kailangan ninyo? Ngumiti ang babae. May-ari ba kayo? Hindi po. San si Leora? Nag-alangan si Tita Nena. Bakit po? Gusto ko lang siyang makilala. Tahimik na pinagmasdan niya ang babae. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita nito.
Parang hindi customer. Parang may ibang pakay. Pwede pong malaman ang pangalan ninyo? Ngumiti ito. Sabihin mo na lang, kaibigan niya ako. Ngunit nang tumalikod ang babae, bahagyang naaninag ni Tita Nena ang refleksyon nito sa salamin at agad niyang nakilala. Veronica. Mahina niyang bulong. Nanlamig ang kanyang katawan. 7 taon na ang lumipas, pero hindi niya makakalimutan ang mukhang iyon. Ang babaeng nagbanta noon kay Leora. Ang babaeng nagsabing, "Kapag hindi ka lumayo kay Alexander, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa'yo." Hindi na nag-atubili si Tita Nena. Agad niyang kinuha ang cellphone. Tinawagan si Leora. Ngunit hindi ito sumagot dahil eksakto ring sandaling iyon nasa laboratorio si Leora kasama si Luna. At hindi nila alam na habang kinukunan ng dugo ang bata, may isa pang taong tahimik na nag-uutos sa laboratory staff. Kapag natapos ang blood extraction, malamig na sabi ni Veronica sa isang lalaking naka-laboratory gown. "Kumuha ka pa ng isang sample at ipadala mo sa laboratoryong sinabi ko." Nag-alangan ang lalaki. Ma'am, illegal po yun. May inilapag si Veronica na makapal na sobre sa mesa. 500,000. Tahimik ang lalaki. Hindi niya agad inabot ang sobre. Ngunit hindi niya rin ito tinanggihan. At sa mismong sandaling iyon, hindi pa alam ni Leora at Alexander na may isang lihim na DNA test ng palihim na sinisimulan. Isang test na hindi lamang magpapabago sa buhay nila, kundi magpapasimula rin ng pagbagsak ng lahat ng kasinungalingang 7 taon nang itinago. Ngunit alam niyang sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, may taong muling nagbabanta sa babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. Hindi nagdalawang isip si Leora. Mabilis niyang kinuha ang bag. "Alexander, pasensya na." Kahit hindi pa niya naipapaliwanag ang nangyayari, agad na niyang hinawakan ang kamay ni Luna. "Anak, umuwi na tayo." Napansin ni Alexander ang panginginig ng kanyang mga kamay. Leora, ano nangyari? Hindi siya sumagot. Sa halip ay pilit niyang pinipigilan ang pagluha. Nakita iyon ni Alexander. At sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, may kakaibang instinct ang gumising sa kanya. Iyong instinct na matagal nang natutulog. Ang instinct ng lalaking minsang nangakong poprotektahan si Leora habang buhay. Hindi kita hahayaang umuwing mag-isa. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Umiling si Leora. "Hindi pwede." Bakit? Dahil hindi niya maituloy. Paano niya sasabihin ang babaeng kinakatakutan niya ay ang babaeng parehong minsang gustong maging asawa ni Alexander? Sweet Haven Bakery. Pagdating nila, tahimik ang paligid. Nakasara ang pinto, ngunit nakabukas pa ang ilaw sa loob. Dahan-dahang bumaba si Leora sa sasakyan. Kasunod sa Alexander. Stay behind me. Mahina nitong sabi. Napatingin siya rito. Hindi niya namalayang muli na namang pinoprotektahan siya nito. Katulad ng dati, binuksan nila ang pinto. Tahimik ang bakery. Ngunit sa isang sulok, nakatayo si Veronica. Eleganteng nakasuot ng puting blazer. May hawak na tasa ng kape at parang siya pa ang may-ari ng lugar. "Ang tagal mo." Malamig niyang sabi. Napatigil si Leora. "Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si Veronica. "Namimiss lang kita." Napairap si Tita Nena mula sa likuran. Sinungaling. Hindi pinansin ni Veronica. Sa halip ay tumingin siya kay Alexander. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. "Alexander, long time no see." Napakunot noo ang doktor. Magkakilala tayo? Napangiti ang babae. "Sakit naman. Akala ko, hindi mo ako makakalimutan." Tahimik na pinagmasdan siya ni Alexander. Pagkatapos ay malamig na nagsalita. Naalala na kita. Veronica. Ang dating student council president. Ang babaeng ilang beses nagtangkang ligawan siya noong kolehiyo. At ang babaeng paulit-ulit niyang tinanggihan. Ano kailangan mo? Diretsong tanong ni Alexander. Hindi nawala ang ngiti ni Veronica. "Wala naman. Gusto ko lang kamustahin ang dating kaibigan." Napatingin siya kay Leora. "Tama ba?" Hindi sumagot si Leora. Mahigpit lamang niyang hawak ang kamay ni Luna. At doon unang bumagsak ang tingin niya sa bata. Tahimik niyang pinagmasdan ang mukha nito. Ang ilong, ang mga mata, ang paraan ng pagngiti. Unti-unti siyang nanlamig. Hindi maaari. Masyado silang magkamukha. Hindi niya inaasahang ganoong kalakas ang pagkakahawig ni Luna kay Alexander.
Ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang pagkabigla. Siya ba ang anak mo? Tanong niya kay Liora. Tumango ito. Opo. Ang cute. Lumuhod siya sa harap ni Luna. Hello, ako si Tita Veronica. Ngumiti si Luna ng magalang. Hello po, Anong pangalan mo? Luna. Ang ganda. Ngunit sa likod ng kaniyang ngiti, nagsimula ng mabuo ang matinding takot. Kung si Luna nga ang anak ni Alexander, mawawala ang lahat ng plano nila ni Damian. Isang tahimik na babala. Tumayo si Veronica. Lumapit kay Liora. Ngumiti. Ngunit halos hindi igalaw ang labi habang nagsasalita. Sabi ko sa'yo noon, mahinang bulong. Huwag ka nang babalik. Nalamig si Liora. Pero heto ka. At mas malala pa. Tumubik ulit sa kanya. Mahigpit na kinuyom ni Liora ang kamay. Hindi na siya ang dating dalagang takot. May anak na siyang kailangang ipaglaban. Mahina rin siyang umiti. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. 7 taon ako na nahimik. Mahina niyang sagot. Pero ngayon, hindi na. Nagulat si Veronica. Hindi ito ang Liorang iniwan niya noon. Mas matatag, mas kalmado, mas handang lumaban. Ang pagpanig ni Alexander. Lumapit sa Alexander. Tumayo sa tabi ni Liora. Hindi niya alam ang buong kwento. Ngunit kitang-kita niya ang takot sa mukha ni Liora. At sapat na yun. Veronica, Malamig niyang sabi. kung wala ka ng pakay, pwede ka nang umalis. Napatingin sa kanyang babae. Pinapaalis mo ako? Oo, Dahil? ayoko natatakot ang pasyente ko. Tahimik na natawa si Veronica. Pasyente lang ba? Hindi sumagot si Alexander. Ngunit kusa niyang hinawakan ang kamay ni Luna. Tara, sasamahan ko kayo umuwi. Napatitig si Veronica sa eksenang iyon. Sa simpleng paghawak pa lamang ni Alexander sa kamay ng bata, parang tunay na mag-ama. At lalo siyang kinabahan. Samantala, sa isang pribadong laboratorio, tumunog ang computer. Lumabas ang paunang resulta ng pagsusuri. Ngunit sapat upang mapatigil ang laboratory analyst. Napakunot noo ito. Teka, Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Agad niyang kinuha ang cellphone. Tinawagan ng numerong iniwan ni Veronica. ma'am, lumabas na po ang initial comparison. Anong resulta? Tahimik ang analyst. Pagkatapos ay nagsalita. Napakataas po ng probability. Malamang. Magkamag-anak ang dalawang subject. Nawala ang ngiti sa mukha ni Veronica. Tahimik siyang napapikit. Hindi pa man opisyal ang DNA result, alam na niyang unti-unti nang bumabalik ang katotohanang 7 taon niyang pinilit ilibing. At sa kabilang banda, habang inihahatid ni Alexander pauwi sina Liora at Luna, hindi niya namalayang kusang hinawakan ni Luna ang kaniyang kamay. Daddy, Napahinto ang bata. Namula ang pisngi nito. Doc Alex? Napatawa si Alexander. Ayos lang. Pwede mong sabihin ulit. Nagulat si Liora. Hindi niya inaasahang maririnig iyon. Ngumiti si Alexander habang hinahaplos ang buhok ni Luna. Di naman masamang marinig. Hindi niya alam na sa bawat pagbigkas ng salitang daddy, mas lalo lamang lumalapit ang araw na mabubunyag ang pinakatatagong lihim ng kanilang buhay. Tahimik ang biyahe pa uwi. Tanging mahinang tugtog ng radyo at ingay ng mga sasakyang dumaraan ang maririnig. Nasa likurang upuan si Luna. Mahigpit ang yakap nito sa paborito niyang teddy bear. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa rearview mirror. Sa tuwing magtatagpo ang mata nila ni Alexander, ngumingiti ang bata. At sa bawat ngiting iyon, may kung anong init na unti-unting bumabalot sa puso ng doktor. Hindi niya maipaliwanag. Marami na siyang batang naging pasyente. Marami na rin ang naging malapit sa kanya. Pero iba si Luna. Parang may kakaibang puwersang nagtutulak sa kanya upang alagaan ito. Parang matagal na niyang responsibilidad ang batang iyon. Doc Alex? Mahina ang tawag ni Luna. Napangiti siya. Pwede po ba akong magtanong? Sige. Bakit wala po kayong asawa? Napatawa si Alexander. Napalingon si Liora. Luna. Sorry po. Umiti lamang si Alexander. Ayos lang. Bakit mo natanong? Nagkibit balikat ang bata. Ang bait nyo. Maganda ang trabaho nyo. Pogi rin kayo. Napatawa si Liora. Luna. Ano? Totoo naman.
Hindi napigilan ni Alexander ang malakas na tawa. Salamat. Sagutin niyo po. Mahina siyang napabuntong hininga. May minahal kasi ako. Tahimik ang loob ng sasakyan. Hindi gumagalaw si Leora. Parang natigil ang kanyang paghinga. Ano po nangyari? Tanong ni Luna. Nawala siya. Bakit? Di ko rin alam. Mahina ang sagot niya. Bigla na lang siyang umalis. Tumahimik ang bata. Makalipas ang ilang segundo, mahina nitong sinabi. Baka po, hinahanap din kayo. Napalunok si Alexander. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang simpleng sinabi ng bata, parang pag-asang 7 taon na niyang hinihintay. Pagdating sa Sweet Haven Bakery, huminto ang sasakyan. Salamat, mahinang sabi ni Leora. Walang anuman. Bumaba siya upang buksan ang pinto para kay Luna. Nagulat si Leora. Hindi niya inaasahang gagawin pa iyon ni Alexander. Katulad ng dati, noong college. Palagi muna siyang pinabababa nito bago isinara ang pinto ng sasakyan. Maliit na bagay, pero iyon ang mga detalyeng hindi niya nakalimutan. Daddy, Hindi na malayang sambit ni Luna habang inaabot ang kamay ni Alexander. Mabilis niyang tinakpan ang bibig. ay, Napangiti si Alexander. Sa halip na itama siya, marahan niyang inabot ang maliit nitong kamay. Halika. Sabay silang naglakad papunta sa pintuan ng bakery. Sa di kalayuan, may isang taong tahimik na kumukuha ng litrato. Isang lalaking nakaitim, tauhan ni Veronica. Sunod-sunod ang pag-click ng kamera. Isang litrato habang magkahawak kamay sina Alexander at Luna. Isa habang nakatingin si Alexander kay Leora. At isa habang sabay silang tumatawa. Agad itong ipinadala ang mga larawan. Sa kondo ni Veronica, tahimik na nakaupo si Veronica habang umiinom ng red wine. Tumunog ang cellphone. Pagbukas niya ng mga larawan, unti-unting nagdilim ang kanyang mukha. Mahigpit niyang kinuyom ang cellphone. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi ito mangyayari. Isa-isang tiningnan niya ang mga litrato, lalo na ang huling kuha. Nakayuko si Alexander habang inaayos ang buhok ni Luna. Eksaktong katulad ng ginagawa nito noon kay Leora. Parang isang tunay na pamilya. Bigla niyang ibinato ang wine glass sa pader. Nabasag ang salamin. Pumasok ang kanyang assistant. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Hindi! Sigaw niya. Hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, sa Monteverde Heart Institute, maagang dumating si Alexander. Ngunit hindi siya dumiretso sa opisina. Sa halip, dumaan muna siya sa pediatric ward. Tahimik siyang sumilip sa silid ni Luna. Mahimbing pa ang tulog nito. May isang maliit na stuffed rabbit sa tabi ng unan. Marahan siyang umiti. Hindi niya namalayang lumapit si Leora. Good morning. Bahagya siyang nagulat. Good morning. Ang aga niyo ah. I wanted to check on my patient. Napangiti si Leora. Patient lang ba? Hindi niya alam kung bakit niya nasabi yon. Siguro dahil gusto niyang subukang basahin ang nararamdaman ng lalaki. Napaisip si Alexander. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi. Sasabihin ko sana, special patient. Napatawa si Leora. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, nakakita siya ng ngiting hindi pilit. At si Alexander, parang ngayon lang ulit narinig ang tawang matagal niyang hinanap. Habang nag-uusap sila, unti-unting nagmulat ng mata si Luna. Napangiti ito nang makita silang magkatabi. Tahimik lamang niyang pinagmasdan ng dalawa. Pagkatapos, may naisip siyang kakaiba. Mami, pwede po ba tayong magpicture? Napatawa si Leora. Bakit? Para may picture ako kasama kay Doc Alex. Ngumiti si Alexander. Sige, lumapit siya sa kama. Kinuha ni Leora ang cellphone. Smile! Eksaktong sandaling iyon, biglang niyakap ni Luna ang leeg ni Alexander at walang kamalay-malay na sinabi, Parang pamilya tayo. tahimik, walang gumalaw. Nangingiti pa rin si Luna. Ngunit sina Leora at Alexander parehong natigilan. Hindi nila alam kung bakit. Pero pareho nilang naramdaman na tila may katotohanang unti-unti nang kumakatok sa pintuan ng kanilang mga puso. At sa kabilang dako ng lunsod, isang sobre ang dumating sa opisina ni Veronica. Nasa loob nito ang kumpletong DNA analysis report. Mabagal niya itong binuksan habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang kapag tama ang hinala niya, ito na ang simula ng katapusan ng lahat ng plano niya.
Mahigpit ang pagkakahawak ni Veronica sa makapal na sobre. Pakaramdam niya ay bumigat ang buong silid. Ilang segundo siyang nakatitig lamang sa pangalan sa harap ng dokumento. Confidential DNA Analysis. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang sobre. Isa-isang lumabas ang mga papel. Tumigil ang kanyang mga mata sa huling pahina. Nakasulat doon ang buod ng pagsusuri. Probability of biological relationship. 99.9%. Nalaki ang kanyang mga mata. Unti-unti siyang napaatras. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi pwede. Muli niyang binasa ang report. Pareho pa rin ang resulta. Hindi na lamang hinala. Kumpirmado na. Si Luna ay anak na Alexander. Sa isang iglap, para siyang nawala ng hangin. 7 taon niyang iningatan ang kasinungalingan. 7 taon niyang sinigurong hindi na muling magkikita sina Leora at Alexander. Ngayon, unti-unti na iyong gumuho. Galit niyang ipinukol ang report sa lamesa. Nasaan si Damian? Malamig niyang tanong sa assistant. Nasa Singapore pa po. Tawagan mo. Ngayon din. Makalipas ang ilang sandali ay sumagot ang video call. Lumitaw ang mukha ni Damian. Relax itong nakaupo sa isang mamahaling opisina. Ano na naman? Malamig ang boses nito. Hindi na nagsayang ng oras si Veronica. May problema tayo. Napangisi ang lalaki. Anong klaseng problema? Tahimik niyang itinapat ang DNA report sa kamera. Nawala ang ngiti ni Damian. Hindi agad ito nagsalita. Pagkatapos ng ilang segundo, marahan nitong isinara ang laptop na nasa harapan. Sigurado ba yan? Official laboratory result. Tahimik ang kabilang linya. Hanggang sa nagsalita si Damian. Kapag nalaman na Alexander, wala na tayong kontrol. Tumango si Veronica. Kaya kailangan nating kumilos. Malamig na ngumiti ang lalaki. Hindi. Ako ang kikilos. Samantala, sa Sweet Haven Bakery. Unang beses muling bumalik si Luna matapos ang ilang araw sa ospital. Masaya ang buong staff. Princess! Masayang bati ni Kuya Ben. Miss ka namin. Ngumiti ang bata. Miss ko rin kayo. May inilabas si Ate Grace na maliit na cupcake. Welcome home! Nanlaki ang mga mata ni Luna. Para sa akin? Siyempre! Ngunit bago pa man niya makuha ang cupcake, marahan siyang pinigilan ni Leora. Konti lang. Napanguso ang bata. Napatawa ang lahat. Hayaan mo. Sabi ni Kuya Ben. Kapag sinabi ng doktor na pwede na, isang buong cake ang ibibigay namin. Masayang pumalakpak si Luna. Promise? Promise. Tahimik na pinagmasdan ni Leora ang eksena. Napangiti siya. Sa kabila ng lahat ng hirap, may mga taong naging pamilya nila. Mga taong hindi sila iniwan. Eksaktong sandaling iyon, may isang pamilyar na sasakyang huminto sa tapat ng bakery. Bumaba si Alexander. May dala siyang 2 paper bag. Nagulat ang lahat. Dok! Masayang bati ni Luna. Mabilis itong tumakbo ngunit agad ding huminto. Naalala niyang bawal pa siyang mapagod. Napatawa si Alexander. Good girl. Inilapag niya ang mga paper bag sa mesa. Nagdala ko ng lunch. Napatingin si Leora. Di na sana. Ngumiti siya. Dito para sa'yo. Nagkunwaring seryoso ang doktor. Para to sa pasyente ko. Napahalakhak ang lahat. Aba, sabi ni Tita Nena. May favoritism yata. Napakamot sa ulo si Alexander. Di naman. Lumapit si Luna. Ano po ang dala nyo? Chicken sopas. Paborito mo raw. Napangiti si Leora. Paano nyo nalaman? Napangiti si Alexander. Tinanong ko si Tita Nena kagabi. Natigilan si Leora. Sa loob-loob niya, ganun pa rin pala to. Tahimik, hindi pala salita ang paraan ng pagmamahal ni Alexander, kundi maliliit na bagay na nagpapakitang inaalala ka niya. Habang sabay silang kumakain, biglang napatingin si Luna sa kanilang dalawa. Mami, napansin mo? Ano yun? Pareho kayong umiti. Nagkatinginan sina Leora at Alexander. Sabay silang natawa. Talaga? Tanong ni Alexander. Masiglang tumango ang bata. Kapag magkatabi kayo, masaya kayong tingnan. Tahimik na yumuko si Leora. Hindi niya alam kung paano itatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone ni Alexander. Si Dr. Miguel. Pare. Oh,
Ano yun? Nandito ng investigador. Anong investigador? Yung pinapahanap mo tungkol sa nangyari 7 taon nang nakalipas. Biglang naging seryoso ang mukha ni Alexander. I'll be there. Pagkababa ng tawag, napatingin siya kay Leora. May asikasuin lang ako. Tumango ang babae. Ingat, ilang segundo silang nagkatitigan. Hindi nila namalayang pareho silang nakangiti. At sa di kalayuan, may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa loob ng isang itim na sasakyan. Mahigpit na hawak ni Damian ang manibela. Alexander, Malamig niyang bulong. kung hindi ka natigil noon, ako na mismong titigil sa'yo ngayon. Kasabay ng pag-andar ng kanyang sasakyan, unti-unti ring nagsimula ang pinakamapanganib na yugto ng kanilang buhay. Hindi na lamang ito tungkol sa isang nawawalang pag-ibig. Hindi na lamang ito tungkol sa isang batang may sakit sa puso. Ito na ay laban para sa katotohanan at laban para sa isang pamilyang 7 taon nang pinaghiwalay ng kasinungalingan. Tahimik ang conference room ng Monteverde Heart Institute. Nakatayo si Alexander sa harap ng malaking salaming bintana habang nakatanaw sa lungsod. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga tanong na 7 taon niyang ibinaon. Bakit umalis si Leora? Bakit parang natatakot pa rin siya hanggang ngayon? At higit sa lahat, bakit parang may kung anong espesyal na koneksyon siya kay Luna? Pare, Mahinang tawag ni Dr. Miguel. pumasok na siya. Lumingon sa Alexander. Pumasok sa silid ang isang lalaking nasa 50 anyos. Maayos ang suot nitong Amerikana at may dalang makapal na folder. Good afternoon, Doc. Good afternoon. Ingat na ingat namin hinawakan ang kaso ipinapahanap ninyo. Umupo silang tatlo. Dahan-dahang binuksan ng investigador ang folder. 7 taon nang nakalipas. Nawala ng record si Miss Leora sa loob ng halos 6 na buwan. Napakunot noo si Alexander. Paano nangyari yun? Hindi siya basta nawala. May taong sadyang naglinis ng records. Natahimik ang silid. Maging ang dating boarding house niya. Biglang nagsara. Ang cellphone number niya, nag-deactivate. At maging ang forwarding address, peke. Unti-unting kumuyom ang kamao ni Alexander. Hindi pwedeng nagawa yun ng isang tao lang. Tumango ang investigador. Tama po kayo. May tumulong. Sa Sweet Haven Bakery. Samantala, abala si Leora sa paglalagay ng bagong lutong tinapay sa display rack. Mami, Masayang sigaw ni Luna. tingnan mo. May hawak ang bata na maliit na apron. Pwede na ba ako tumulong? Napatawa si Leora. Anong itutulong mo? Maglalagay ako ng presyo. Sige, pero dahan-dahan. Masayang tumalon si Luna. Tahimik namang pinagmasdan sila ni Tita Nena. Leora, mahina niyang tawag. Bakit po? Napabuntong hininga ang matanda. May napapansin ako kanina. Ano po yun? May itim na SUV. 2 beses nang dumaan. Napalingon si Leora sa bintana. Wala na roon ang sasakyan. Ngunit hindi mawala ang kaba sa dibdib niya. Akala ko nga umalis na. Doon lang pala sa kabilang kanto huminto. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi niya sinabi kay Tita Nena na 7 taon na ang nakalipas, ganon din ang sasakyang sumusunod sa kanya bago siya tuluyang maglaho. Sa Monteverde Mansion, habang abala si Alexander sa ospital, may isang lalaking bagong dating mula sa airport. Tahimik itong bumaba sa itim na sedan. Suot ang mamahaling kulay abong suit. Matalim ang tingin, malamig ang ngiti. Si Damian. Diretso siyang pumasok sa lumang opisina ng kanyang tiyuhin, si Don Emilio Monteverde. Hindi na ito nakatira roon, ngunit may sarili pa rin siyang akses sa bahay. Tamang-tama. Mahina niyang sabi habang tinitingnan ng mga lumang litrato ng pamilya. Sa isang frame, naroon ang batang si Alexander, kasama ang ama. At siya, magpinsan, magkaedad, magkasabay lumaki, ngunit magkaiba ang tadhana. Ako ang mas matalino. Mahina niyang bulong. Ako ang mas mahusay. Pero ikaw ang pinili. Galit niyang ibinalik ang larawan. Mula pagkabata, laging si Alexander ang ipinagmamalaki. Si Alexander ang honor student. Si Alexander ang magiging doktor. Si Alexander ang tagapagmana. Habang siya, palaging ikalawa. At doon nagsimula ang inggit. Hanggang sa naging obsession.
Ang unang hakbang, kinuha ni Damian ang cellphone. Tinawagan ng isang tao. Kumusta? Sir, nasa tapat na po kami ng bakery. Walang gagawing marahas. Liwanag ba? Opo. Gusto ko lang matakot sila. At ipaalala kay Leora na hindi pa tapos ang nakaraan. Isang hapon sa bakery, bandang 4:00. Unti-unti nang kumakaunti ang mga customer. Mami, Mahinang sabi ni Luna. pwede ba bumili tayo ng lobo mamaya? Napangiti si Leora. Bakit? Kasi matagal na akong walang lobo. O sige, pagkatapos nating magsara. Biglang, malakas na preno ang umalingaw-ngaw sa harap ng bakery. Napalingon ng lahat. 3 lalaking nakaitim ang bumaba mula sa SUV. Hindi sila pumasok. Nakatayo lamang sila sa labas. Tahimik, nakatingin kay Leora. Parang may hinihintay. Nanlamig ang buong katawan niya. Nanginginig na napahawak siya sa mesa. Mami? Nag-aalalang tanong ni Luna. Wala lang anak. Ngunit hindi niya maitago ang takot sa kanyang mukha. Napansin iyon ni Tita Nena. Mabilis nitong inilayo si Luna. Ako muna kay Luna. Tumango si Leora. Pagkatapos ay lumabas siya sa bakery. Anong kailangan niyo? Hindi sumagot ang mga lalaki. Sa halip, may isa sa kanila ang naglabas ng maliit na sobre. Iniabot yon sa kanya. May nagpapabigay. Sino? Tahimik lang ang lalaki. Pagkatapos ay sumakay silang muli sa sasakyan at mabilis na umalis. Naiwan si Leora na nanginginig. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. Sa loob, may isang lumang litrato. Larawan nila ni Alexander noong graduation. Ngunit may malaking pulang marka itong parang pinunit sa gitna. Kasama nito ang isang maikling sulat. Minsan kitang pinaalis. Kaya kitang paalisin ulit. Kaya huwag mo nang sirain ang buhay niya. Walang lagda, ngunit hindi na kailangan. Kilalang kilala ni Leora ang paraan ng pananakot na iyon. Si Veronica. At ngayon, alam niyang hindi na siya ang tunay na kalaban. May mas mapanganib ng taong gumagalaw sa likod ng lahat. Sa ospital, eksaktong sandaling iyon, natapos ang meeting ni Alexander. Dok, Sabi ng investigador. may isang pangalan na paulit-ulit namin nakita. Napatingin si Alexander. Sino? Tahimik na inilapag ng investigador ang isang lumang bank record. Isang pangalan ng malinaw na nakasulat. Damian Monteverde. Parang tumigil ang mundo ni Alexander. Damian? Mahina niyang bulong. Pinsan ko? Tumango ang investigador. At naniniwala kaming hindi nag-iisa si Damian. May babaeng kasama sa plano. Hindi pa man niya naririnig ang pangalan, may kung anong kutob na ang sumiksik sa dibdib niya. Kutob na nagsasabing ang mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan ang siyang sumira sa pinakamahalagang bahagi ng kaniyang buhay. Mahigpit ang pagkakahawak ni Alexander sa bank record. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Damian Monteverde. Hindi siya makapaniwala. Sa lahat ng taong maaaring masangkot, hindi niya inakalang ang sarili niyang pinsan ang unang pangalan na lalabas sa investigasyon. Tahimik na nagpatuloy ang investigador. Dok, di pa ito sapat na ebidensya para magsampo na kaso. Pero malinaw na may transaksyon siyang 7 taon nang nakalipas. At lahat ng perang pinadala niya napunta sa account ng isang shell company. Napakunot si Alexander. Anong kumpanya? Tahimik na inilapag ng investigador ang isa pang dokumento. VSR Consultancy Services. Wala na po ang kumpanyang to. Bigla itong nagsara makalipas ang 8 buwan. Lahat ng records ay binura. Napaisip si Alexander. May owner ba? Tumango ang investigador. May nominee owner. Pero ang tunay na beneficiary Sandali itong tumigil. ay hindi pa namin matukoy. Tahimik ang buong conference room. Hanggang sa nagsalita si Dr. Miguel. Pare, di kaya ito ang dahilan kung bakit biglang nawala si Leora. Napapikit si Alexander. Unti-unting bumalik ang mga piraso ng nakaraan. Mga tawag na hindi niya natanggap, mga mensaheng hindi nasagot. Mga araw na bigla na lamang nawala si Leora. At ang pinakamasakit, ang paniniwala niyang kusang umalis ang babaeng pinakamamahal niya. Samantala, sa Sweet Haven Bakery, tahimik na isinara ni Leora ang pinto matapos umalis ang huling customer. Napansin ni Tita Nena na hindi ito mapakali. Anak, Hmm, hanggang ngayon ba takot ka pa rin?
Napatingin si Leora sa hawak niyang lumang litrato. Ang litrato nilang dalawa ni Alexander na may pulang guhit. Opo, mahina niyang sagot. Pero, mas takot akong may mangyari kay Luna. Tumango si Tita Nena. 7 taon na. Hindi ka ba napapagod? Napangiti si Leora nang mapait. Pagdating sa anak, hindi pwedeng mapagod. Tahimik silang dalawa hanggang sa nagsalita muli ang matanda. Kung sakaling malaman ni Alexander ang lahat, sa tingin mo, galit ba siya? Napatingin si Leora sa kisame. Matagal bago siya sumagot. Hindi ko alam. Pero, mas natatakot ako makita ang lungkot sa mga mata niya. Bakit? Dahil 7 taon ko siyang pinagkaitan ng pagkakataong maging ama. Tumulo ang isang luha. Hindi ko yun ginusto. Pero, wala akong pagpipilian noon. Isang hindi inaasahang pagbisita. Makalipas ang kalahating oras, may marahang kumatok sa pintuan ng bakery. Akala ni Leora ay may customer pang naligaw. Pagbukas niya, nagulat siya. Sa Alexander, may hawak itong 2 paper cup ng may init na tsokolate. Pwede ba akong pumasok? Nag-alangan siya, ngunit tumango rin. Tahimik silang naupo sa maliit na mesa sa sulok ng bakery. Ito ang parehong mesa kung saan madalas gumawa ng assignment si Luna. Napansin Alexander ang mga makukulay na drawing na nakadikit sa dingding. Ang mga bulaklak, may bahaghari at paulit-ulit na larawan ng isang pamilya. 3 tao, isang mommy, isang bata, at isang lalaking matangkad. Sinong gumuhit nito? Tanong niya. Si Luna. Napangiti siya. Ang galing niya. Tahimik na tumango si Leora. Mahilig siyang mangarap. Lumapit si Alexander sa isang drawing. Sa ibaba nito ay may sulat na pambatang sulat kamay. My dream family. Hindi niya namalayang napabuntong hininga siya. Bakit? Tanong ni Leora. Tinitingnan ko lang. Ang alin? Itong drawing. Ang saya. Tahimik na ngumiti si Leora. Alam mo ba, tuwing Father's Day, hindi pumapasok si Luna sa school. Napalingon agad sa Alexander. Bakit? Dahil ayaw niyang makitang umiiyak ang mommy niya. Parang may kumurot sa dibdib niya. Anong ibig mong sabihin? Napayuko si Leora. Noong kinder siya, may activity. Bring your dad to school. Nanginig ang boses niya habang pinagpapatuloy ang kwento. Tinanong niya ako, Mami, masama ba akong bata? Bakit wala akong daddy? Tahimik na nakinig si Alexander. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang puso niya. Hindi ko alam ang isasagot. Sabi ko na lang, malay mo anak, baka hinahanap ka rin ng daddy mo. Napahawak sa Alexander sa tasa ng tsokolate. Biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Luna sa sasakyan. Baka po, hinahanap din kayo. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya, hindi aksidente ang lahat ng to. Ang paglapit ng kanilang mga puso. Tahimik ang gabi. Mahina ang ulan sa labas. Biglang kumulog. Nagulat si Leora. Hindi niya namalayang bahagya siyang napahawak sa braso ni Alexander. Pareho silang natigilan. Unti-unti niyang binitiwan ang kamay. Sorry, mahina niyang sabi. Napangiti lamang sa Alexander. Ganun ka pa rin. Napangiti siya. Noong college, takot ka sa kulog. Napatawa siya sa gitna ng pagluha. Hindi mo pa pala nakalimutan. Siyempre hindi. Mahina ang sagot ni Alexander. Marami pala akong hindi nakalimutan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May mga salitang gustong kumawala. Ngunit wala ni isa sa kanila ang naglakas loob. Sa halip, tahimik silang naupo. Kasama ang alaalang 7 taon nilang parehong pinanghawakan. Isang larawang magpapabago sa lahat. Habang naghahanda ng umalis si Alexander, may nahulog na drawing mula sa mesa. Dinampot niya to. Napangiti siya. Isang crayon drawing ni Luna. Ngunit nang makita niya ang nakasulat sa ibaba, bigla siyang natigilan. Ako, si Mami, at ang daddy na napanaginipan ko. Matagal siyang nakatitig sa drawing. Ang lalaking iginuhit ni Luna. May suot na puting doctor's coat. May salamin at may maliit na name tag. Hindi detalyado ang mukha, ngunit sapat ang mga guhit upang maramdaman niyang parang siya ang nasa larawan. Hindi siya nagsalita. Maingat niyang ibinalik ang drawing sa mesa.
Ngunit sa paglabas niya ng bakery, isang taon ang paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Bakit pakaramdam ko? Matagal ko nang kilalang batang yun. Samantala, ilang metro lamang ang layo. Sa loob ng nakaparadang itim na SUV, tahimik na nakatingin si Damian sa bakery. May hawak siyang litrato ni na Leora, Alexander at Luna. Malamig siyang ngumiti. Kung hindi kayo mapaghihiwalay ng kasinungalingan, Mahina niyang bulong. baka paghihiwalay na lang kayo ng mas malaking trahedya. Kasabay ng pag-andar ng sasakyan, may isang motorsiklong dahan-dahang sumunod sa kotse ni Alexander. Hindi pa alam ng doktor na nagsimula na siyang bantayan ng mga taong handang gawin ng lahat upang hindi na mabunyag ang katotohanan. Mahina ang ulan habang binabaybay ni Alexander ang kahabaan ng Aurora Boulevard. Hindi niya binilisan ang takbo ng sasakyan. Paulit-ulit pa ring umiikot sa isip niya ang mga nangyari sa bakery, ang mga guhit ni Luna, ang kwento ni Leora, at ang tanong na hindi maalis sa isip niya. Bakit parang akong iginuhit niyang daddy? Napabuntong hininga siya. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, naramdaman niyang may pag-asa pa pala. Ngunit kasabay niyon ay ang mas mabigat na tanong. Ano ang itinago ni Leora? Isang sasakyang nakabuntot. Makalipas ang ilang minuto, napansin ni Alexander ang isang itim na motorsiklo sa side mirror. Kanina pa ito nasa likuran niya. Nasa bawat pagliko niya, sumusunod din ito. Hindi siya nagpanik. Sanay siyang maging kalmado sa anumang sitwasyon. Doktor siya, pero marunong din siyang mag-obserba. Sinubukan niyang lumiko sa ibang kalsada